Ito mga kaibigan, ang Roman numerals ng Vicarious Filii Dei lumalabas ay 666. Napakalinaw mga kaibigan ang sinasabi ng Biblia sa Revelation 13 verse 18. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao mga kaibigan at ang kanyang bilang ay 666. Nakakagulat lang isipin mga kaibigan na ito ay matagal lang itinago sa atin ang patungkol sa papasi. Binabanggit mga kaibigan sa artikel na ito si Cardinal Joseph Ratzinger na kilala bilang Pope Benedict XVI noong 1992. Binabanggit na dito, the Roman Catholic Church is wiser than the Bible or the Word of God and is capable of contradicting it. Oo mga kaibigan. Okay. So, pagpatuloy po natin mga kapatid at sasagutin natin sa pagkakataong ito ang banat ng Seventh-day Adventist na ang Papa daw ang katuparan sa 666. Matagal na ito na banat at propaganda nila at kinopya ito sa grupo ng Iglesia ni Cristo at kahit na sa Saksi ni Jehovah. Pero si Bro Eli Soriano, nilinaw niya na nagduda siya sa computation at sa Vicarious Filii Dei. Di niya pinaniniwalaan na umano na ang Papa ang katuparan nito. So binago yan ni Bro Eli Soriano. So sa pagkakataong ito, ating sasagutin ang Seventh-day Adventist. Matagal na talaga silang gumagamit nitong propaganda at nagkakalat ng mga kasinungalingan. Kaya ating sasagutin mga kapatid. Kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Welcome po. Muling nagbalik tayo dahil mahina kanina at inanyayahan natin huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share rin yung mga kapatid. Welcome po sa ating live streaming at sa pagkakataong ito ating sagutin ang Seventh-day Adventist, lalo na ang channel na sa iyong araw, no? Kung saan grabe talaga ang banat nila kaugnay sa Santo Papa. At marami ng mga inosente na nadala din sa ganitong propaganda ng mga Seventh-day Adventist. Kaya ating sasagutin mga kapatid ang banat nila sa banal nating pananampalataya. Pero bago diyan, acknowledge natin ang mga pumasok. So okay na. Ang signal natin ngayon, okay. Si Shadow Kun, Happy Mother's Day sa lahat, no? Ariel Aspirin, si Arvin Magdayaw. Ano po bang ang gamit ng unang misa? Lingwahe, Latin, Aramaic, Griego, Hebro, Seryo, Spanish. Alin ang, ang pahayag ng ating, ang salita ng ating Panginoon Jesucristo ay walang iba, salita niya Aramaic. So, Aramaic, ibig sabihin, noong nagsalita siya ng itatag niya ang kanyang iglesia sa San Mateo 16:18 Aramaic, in amar na lakda tukiba, wi alhadikepa ibni lete. Aramaic yan. In amar na lakda tukipa, wi alhadikepa ibni lete. So, language ng ating
Panginoong Hesus ay Aramaic. Although the New Testament was written in Greek. Si Jussi Alcaraz at si Delphine Rabago. Maraming salamat din sa mga kapatid natin na tumulong para sa National Convention namin sa CFD, no? Okay. May meeting pala ngayon. May meeting. So, eto, ipagpatuloy natin dahil papasok pa ako sa meeting pala sa national ngayon. Okay. Sasagutin natin mga kapatid itong banat ng Seventh-day Adventist. Ito. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang na hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Okay, una ang may karunungan, dito may karunungan ang may pagkakaunawa. Ang bilang ng hayop ay bilang ng isang tao. So ang binanggit dito, ang may karunungan, hindi yung may kamangmangan. May karunungan. Okay. Revelation chapter 13 verse 18. Ito ang ginagamit nila. Bakit? Dahil malinaw naman na sa ibang salin, ang bilang ay bilang ng pangalan ng isang tao. Pangalan. Pero alam niyo ba, ang kanilang computation ay ang Vicarious Filidae na yun daw ang gawa-gawa nilang title ng Santo Papa. Mali po. Dahil Vicarious Christi ang titulo ng Santo Papa. At yung Vicarious Christi, kahit pa Vicarious Filidae, hindi yan mga kapatid, pangalan ng isang tao. Okay. Tuloy natin mga kapatid. No? Tande, si Estrelita Relos, good evening Bro Wendell. Bakit kaya po Bro Wendell na lahat na lang ng mga sulpot ang mga Katoliko lang ang pinag-initan? Natural, no? Dahil ang simbahang Katoliko ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. At Juan 8:44, si Satanas na ama ng kasinungalingan, galit sa katotohanan. I am the way, I am the truth, and life. Ang ating Panginoon Kristo yan, na siya ang ulo ng simbahan at ang simbahan ay siyang katawan. Okay, tuloy natin. Ito ang ginagamit nila, Revelation chapter 13 verse 18, ang may karunungan. Tandaan niyo, may karunungan, hindi yung may kamangmangan. Kung inyo makikita mga kaibigan, ito ay bilang ng pangalan mga kaibigan ng hayop na tumutotal sa galing mismo sa narrator, sa bibig nila, na ito'y ito daw umano ay pangalan sa hayop. Pero, nagtaka tayo, kung alam nila na pangalan, ang computation nila ay yung iginig-ihit nila na titulo daw ng Santo Papa na hindi naman yung Vicarious Filidae. Dahil ang opisyal na titulo ng Santo Papa ay Vicarious Christi. Okay, tuloy natin. 666. At sabi niya dito mga kaibigan, ay bilang ng pangalan ng tao na So, malinaw bilang ng pangalan ng tao. Ang tanong, yun bang computation ng Seventh-day Adventist? Bilang ba yon ng Vicarious Filidae? Pangalan ba yon ng isang tao? mumuno sa hayop. Ang sinabi sa Revelation, kaya ang may karunungan, dapat yung may karunungan, hindi yung may kamangmangan. Pangalan ng isang tao. Kung ang Santo Papa ang katuparan, mula kay San Pedro hanggang sa kasalukuyan, may bagong Santo Papa na tayo, si Pope Leo XIV, ilan na sila? Unbroken line of succession, meron ng 267 na Papa.
O, di ba? So ngayon, ang binasa, pangalan ng isang tao. Pagkatapos, ang tinutukoy nila, Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Di yan isang tao. Mga tao na yan. Tuloy natin. So ito mga kaibigan ay bilang ng kanyang pangalan. Ito'y bilang ng tao. At ito'y bilang mga kaibigan ng hayop. Kung inyong mapapansin mga kaibigan, sa letter mga kaibigan ng Pope's Mitre, ang salitang Vicarius Filii. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan sa salitang Latin. Okay. Nasa mitre daw. Tandaan niyo, mitre ang binanggit. Iba ang mitre, iba ang tiara. Oh. So, kulang talaga research sila, no? Sa mitre daw ng Papa, nakalagay ang Vicarius Filii. Pero dito, pinakita niya sa channel na tiara. So, hindi yan, ang tiara, hindi yan mitre. Okay, tuloy natin. Ay Vicar of the Son of God. Ibig sabihin, siya ang Diyos mga Oh, yun. Ito, makita ninyo mga kapatid, suot ni Pope Benedict, yun ang mitre. Pero sabi niya, nasa mitre daw nakalagay ang Vicarius Filii. O makita nyo naman dyan sa screen. Tingnan nyo. May mabasa ba sa pinakita nila? Palakihin natin ha. Oh. May mabasa ba diyan na Vicarius Filii sa mitre? Tingnan nyo. Di ba? Sa ipinakita lang nila, diyan mga kapatid, booking na sila. Sa mitre daw nakalagay ang Vicarius Filii, Vicar of the Son of God. O sige, tingnan niyo sa suot na mitre ni Pope Francis. May nakalagay bang Vicarius Filii? Wala. So dito pa lang, booking na ang Seventh-day Adventist. Sila mismo ang nagbooking sa sarili nila. Sila mismo ang nagbooking. Sabi ni Maria Nisi Gente, sino ba ang nag-imbento ng Vicarius Filii, Bro Windel? Ang nag-imbento na ilagay sa mitre ang Vicarius Filii, walang iba, ang Seventh-day Adventist na. Sino ang nagsabi na ang Seventh-day Adventist ang naglagay? Okay, eto. Pakinggan ninyo ang pastor mismo ng Seventh-day Adventist. Sino na pastor? Si Pastor Cesar Dizon. Inamin na nilagyan lang ng evangelist ng Seventh-day Adventist na Vicarius Filii ang tiara ng Papa. Dito sinabi sa narrator na ang narrator sa iyong araw na Seventh-day Adventist, sa mitre daw ni Pope Benedict, yan, nakalagay ang Vicarius Filii. Pero tingnan niyo, pinalaki na natin, wala kayong makita na nakalagay na Vicarius Filii. Dahil di talaga yan opisyal na titulo ng Santo Papa. At ito, pakinggan ninyo ang pag-amin ng pastor ng Seventh-day Adventist. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ayan Nakita nila yung korona ng Pope. Ang binanggit dito, tiara, pinicturan niya. Ano bang ginawa nila? Patapos nila pinipicturan dahil yun talaga, kahit na sa narisyon sa iyong araw, mga kapatid, sinabi nilang nakalagay talaga umano ang Vicarius Filii. Ang picture, bitbit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag. So anong ginawa ng artist ng Seventh-day Adventist? Dahil nakita nila, pinipicturan umano, at nakita nila yung tiara, nakita ng artist. Ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarius Filii para lang ma-illustrate. Ayan. Sila ang naglagay. Seventh-day Adventist. Malinaw yan Galing mismo sa bibig ng pastor na si Cesar Dizon.
nilagyan ng artist ng Seventh-day Adventist ang picture na tiara ng Papa na Vicarious Filii para daw ma-illustrate. Oh. At yun ang ikinakalat nila. Kung saan man sila magsagawa ng mga propaganda, nasa tiara ng Santo Papa may nakalagay na Vicarious Filii. Pero nasa kanilang ministry magazine at inaamin naman ng kanilang pastor na ang kanilang SDA artist lang pala ang naglagay ng Vicarious Filii. Wala doon sa tiara. O, napansin nyo? Wala doon sa tiara. Nilagyan lang daw nila. At kinopya din ito ng Iglesia ni Manalo. Kinopya din ito ng Siksi ni Jehovah. Okay, tuloy natin. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. O, napansin niyo pag-amin ng pastor ng SDA na ang SDA lang na artist ang naglagay ng Vicarious Filii sa tiara. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarious Filii? Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, Dubious, no? Anong kwento daw? Pakinggan niyo ang SDA pastor, Magaling talaga itong mga SDA ito. Akala ko ba, yung pinagmamalaki nilang sinunod nila ang Ten Commandments, huwag kang magsisinungaling, pero itong ginawa nila mga kapatid, grabe talaga, no? Okay. Tuloy natin. merong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. So, yung evangelist ng SDA nag-secure ng picture ng tiara sa Santo Papa. Ang ginawa ng artist nito, number 4, Ang ginawa daw ng artist ng SDA, inattempt niya, ginawa. gusto pa niyang magpalusot itong pastor na si Cesar Dizon. Inatim. Di na yan inatim. Nilagyan na nga. Talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yan. Nag-re-illustrate lang umano. So, pag-amin niya ng pastor, nag-re-illustrate lang daw. Pero, ang mga kasinungalingang ikinalat na mga pastor ng Seventh-day Adventist at daming mga nadaya dito na ang papal tiara ay may Vicarious Filii. Sila lang pala ang naglagay. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarious Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, ng Ministry Magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tiara, picture. Kanilang dinesisyonan, failed ito. Hindi karapat-dapat. Bakit? To disclose sa picture na may Vicarious Filii. Kasi wala naman talaga sa picture. Na ngayon, hindi natin yan inilalayo, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po natin yan itinatanggi. Kaya dito mga kapatid, booking pati mismo si Pastor Cesar Dizon. Bakit? May tinalakay siya sa kanyang channel na sa ulo daw ng sa tiara daw nakalagay ang Vicarious Filii. Pero dito, inaamin naman mismo ni Dizon na ang Seventh-day Adventist lang ang naglagay diyan. Iyon mga kapatid, makita ninyo ang kasinungalingan na ikinakalat nitong mga ngaral ng Seventh-day Adventist. No? Pero di tayo magtaka. Bakit? Dahil
ang kanilang founder ayon kay Cesar Dizon na pastor nasa aklat nila mismo. Anong sabi sa aklat nila? Si Ellen Goldwhite, Cebuano ito, tinagalog niya, ay isa sa mga bulaang propeta. Sandali. 24, ang huling papa, ayon kay Sandali. St. Malakay. Yung bulaang propeta, hanapin natin ha. Okay. Ito. Ito ang sabi ng pakita natin. Ito mga kapatid. Dito sa libro ni Ellen White na Ang Dakong Away o The Great Controversy, sa Cebuano itong pagkasabi. Gitagna kini ni Jesus sa kasayuran nga ang isyu bahin sa tagna sa nahimong labing dako nga pagsuta alang kanila sa katapusan mga adlaw. Og manggula ang daghang mga bakakon nga manalagna, false prophets, og magapasalaag sa kadaghanan, Matthew 24:11. Alang sa dugang nga pagpasanto, gihatag sa Dios kini nga mga pulong ngadto kang Juan, nga hinigugma dili ninyo tuuhan ang tanang espiritu. Apan sulayi ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios. Kay daghang bakakon nga manalagna namang manungha sa kalibutan. Unuan 4:1. Hinoon lakip na si Ellen White. Alright, i-translate natin sa Tagalog ha. Hinulaan ito ni Kristo Jesus sa kalaman tungkol sa bagay ito sa kanyang hula na pagsabi na ito ay isa sa pinakamalaking dapat alamin na sa huling mga araw magsilabas ang mga bulaang mga propeta at kanilang linlangin ang karamihan. Matthew 24:11. Para sa karagdagan ng pagpapaunawa o pagpapaintindi, binigay ng Diyos sa kay Juan ang mga salitang ito na hinigugma, na iniibig. Huwag ninyong paniwalaan ang lahat ng espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu. Ito ba ay sa Diyos? Sapagkat maraming mga bulaang mga propeta na magsipaglabas sa sanglibutan ito. Unuan 4:1. Kalakip niya ni si Ellen White. Ano daw? Bulaang propeta, kalakip na si Ellen White. Founder nila yan. Kaya di tayo magtaka kung sinabi ng narrator na sa mitre ng Santo Papa, mitre ito, nakalagay daw ang Vicarius Filii. Sa mitre pero ang binasa, palakihin natin. Hanapin nyo sa mitre. May nakalagay bang Vicarius Filii? Wala, di ba? Inaamin naman nila na sila lang ang naglagay ng Vicarius Filii sa tiara. Tuloy natin. Kaibigan, dito sa lupa. Ito mga kaibigan ang opisyal na title ng Papa. Ang Yon. Vicarius Filii daw, yon ang opisyal na title ng Papa. Vicarius Filii. Ibig sabihin mga kaibigan, siya ang substitute ng anak ng Diyos dito sa lupa. Very interesting mga kaibigan na term ito. Very interesting daw dahil ang halimbawa na kanina tinatalakay natin yung sinabi nila na hula ni St. Malakay na hindi naman totoo pero pinaniniwalaan nila. Ito namang sinabi nilang Vicarius Filii na hindi naman totoo na nasa tiara, nilagay lang at sinabi nilang ito talaga ang title ng Santo Papa pero nagsusuwagan ang kanilang deliberation sa propaganda. Bakit? Binasa na ang may karunungan dapat maunawaan daw Revelation chapter 13 verse 18 ang numero dahil ang numero ay numero sa pangalan ng isang tao. Pangalan ng isang tao. Pagkatapos, ang kanilang kinukompute ay Vicarius Filii na sabi nila, opisyal na titulo na Santo Papa, hindi naman yan pangalan ng tao. Di po ba? Okay, tuloy natin.
Pagkat ito rin mga kaibigan ay tumutukoy sa Antikristo sa Greek, nang ibig sabihin mga kaibigan ay substitute for Christ. So ibig sabihin mga kaibigan ng vicarious filii ay Antichrist. So ito mga kaibigan ay makikita natin sa salitang Grego at ating Ngayon, ang vicarious filii daw, Antichrist. Pero kung tingnan natin ang Biblia, alam nyo naman, unang Juan 2:18-19, sino ang mga Antikristo? Yung humihiwalay sa pananampalataya, mga kapatid, no? Humihiwalay sa pananampalataya. So ang vicarious filii talaga, mula lang ito sa mga propaganda ng Seventh-day Adventist na tatag ni Ellen Goldwhite, no? At yung vicarious filii, kina-convert nila ito, no, sa Roman numerals, mga kapatid, at sabi nila ang total ay talagang yun ang tinutukoy sa Revelation 13:18, 666 daw. Pero palpak naman sila dahil sa binasa nila, pangalan ng isang tao, ang numero ay makilala dahil iyan ay pangalan sa isang tao, at ang kanilang kinukompute, hindi naman pangalan ng tao, kundi sabi nila na titulo daw ng Santo Papa opisyal, na hindi naman yan opisyal na titulo ng Santo Papa. So propaganda lang yan ng Seventh-day Adventist. Kung mapansin ninyo mga kapatid, kanina tinatalakay natin anong sabi ng Seventh-day Adventist. Sinabi nila na ang huling papa sa simbahang katoliko na nagdala ng Petros Romanos, walang iba ay si Pope Francis. Pagkatapos ni Pope Francis, matatapos na umano ang mundo. Ngayon, napili si Pope Leo. Anong sabi na naman nila? Ang huling papa, si Pope Leo. Oh. So, yun, biglang kumambyo. Talaga ang Seventh-day Adventist, di ba? Okay, tuloy natin mga kapatid. So, tuloy natin itong propaganda ng Seventh-day Adventist. balikan mga kaibigan ang verse sa Revelation 13 verse 18. So, balikan natin. Ano nakasulat? Ito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop. Kailangan natin bilangin mga kaibigan. Bilangin ang bilang ng hayop, at ang bilang ng hayop ay ang pangalan ng hayop, 666. bilang ng pangalan ng hayop mga kaibigan. Kung inyong makikita sa Roma, makikita natin doon na ang mga clock nila mga kaibigan ay hindi mga numero ang nakalagay doon, kundi mga Roman numerals. Ito mga kaibigan, ang pagkakasulat ng mga Latin mga kaibigan ng numero sa lugar ng Roma. At kung mapapansin nyo mga kaibigan dito, ang salitang museum, Na Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ang Revelation, nasulat yan ni St. John sa Greek. Tandaan natin ha, nasulat yan sa Greek. Huli na translate sa Latin sa panahon ni San Jeronimo. No, ngayon, kung sa Greek yan nasulat noon, iba't sa Latin, i-compute. Pagkatapos, di pa titulo ng Santo Papa. Gawa lang ng Seventh-day Adventist sa kanilang propaganda na titulo, at naggawa pa rin. Walang takot talaga ito sila, no? Dahil inaamin naman nila na nilagyan lang nila ang tiara ng vicarious filii in order to illustrate. Pero sa mga propaganda nila, yun talaga ang paulit-ulit nila. Nasa tiara, vicarious filii, pero sila lang ang nagawa pala. imbes na U ang ilagay, ay V mga kaibigan ang kanilang nilalagay. Kasi walang U mga kaibigan sa Latin, kundi ang inilalagay nila ay V. Kaya kung ating mapapansin mga kaibigan, nung tayo ay elementarya, naalala ko pa na ang mga numero mga kaibigan ng Roman numerals ay ang I ay 1, ang L ay 50, ang D ay 500, habang ang C mga kaibigan ay 100, habang ang X naman mga kaibigan ay 10. Ating makikita mga kaibigan ang salitang vicarious filii. Atin ito makikita mga kaibigan sa korona ng Papa. Ang pagkakalagay mga kaibigan ito, Makita daw umano, di ba?
sa korona ng Santo Papa ang paglagay Ayon nito? kay Carius, Balikan natin ang kanilang pastor. Sino ang naglagay sa korona ng Papa na Vicarius Filii? Sino? Balikan natin si Cesar Dizon, ha? Sino ang naglagay? Eto. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Evangelist ng SDA. Pumunta sa Roma. Pagkatapos, kahit nakasulat na yan sa kanilang ministry magazine, na daya pala ang ginawa ng SDA na sa tiara ng Santo Papa may Vicarius Filii dahil sila lang ang nag-imbento niyan, ikinakalat pa rin nila yung kasinungalingan na yan. Tuloy natin. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarius Filii para lang ma-illustrate. Nilagyan ng SDA ng Vicarius Filii. Ngayon, napansin nyo sa narasyon, yung kanilang paglagay, pinalitaw nila sa kanilang propaganda na totoo talagang nakalagay ang Vicarius Filii sa tiara ng Papa. So pinanindigan nila ang ikinakalat nilang kasinungalingan. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarius Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarius Filii? Sandali muna, acknowledge ko si Father Ricky Hente na sa Vatican. Grabe ang propaganda, fake news mula sa mga protestante. Yes, talaga Father, no? Fake news mula sa fake na sekta. Okay, tuloy natin. Ang sagot po ng Ministry Magazine, mayroon ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, mayroong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarius Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, ng Ministry Magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tiara, picture. Kanilang dinesisyonan, failed ito. Hindi karapat-dapat. Bakit? To disclose sa picture na may Vicarius Filii. Kasi wala naman talaga sa picture. Na ngayon, hindi natin yan inilalayo, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po natin yan itinatanggi. Yan ha. Lalayo, hindi itinatanggi na Seventh-day Adventist lang ang naglagay sa tiara. Pero ang tanong, kung ang Ministry Magazine ninyo, di tinanggap yan dahil dubious, altered, ang tanong, bakit yung dubious, altered na desisyon sa Ministry Magazine na di pwede dahil wala naman talaga sa original, ikinakalat pa rin nila paulit-ulit na sa tiara ng Santo Papa ay nakalagay Vicarius Filii tulad dito. sa korona ng Papa. Ang pagkakalagay, mga kaibigan, nito ay kay Caius Filii. Ating babalikan, mga kaibigan, sa Our Sunday Visitor, April 8. So, yun. Pinandindigan talaga nila na nasa tiara ng Santo Papa, Vicarius Filii. Pero inaamin naman ng pastor ng Seventh-day Adventist, mga kapatid,
na yung nakasulat diyan ay gawa-gawa lang ng Seventh-day Adventist. At ito ang kanilang total sa Vicarious Filii. Ito ang gusto nilang ipakita, mga kapatid. Kaya ang computation nila, Vicarious Filii 666, at yun ang sinasabi nila. Ang katuparan diyan, walang iba kundi ang Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Pero, ito, pinakita nila, mga kapatid, na gawa-gawa nila na may nakasulat na Vicarious Filii. Ito, pero booking sila. Bakit? Sa kanilang propaganda na pinakita nila, ipinakita nila ang tiara ng Santo Papa na Vicarious Filii 666. Ito, napansin ninyo? Ang pagkakaiba dito sa altered tiara na ginawa ng Seventh-day Adventist at itong ipinakita nila sa kanilang programa. Bakit? Tingnan niyo. Meron bang makita diyan, mga kapatid, na Vicarious Filii sa tiarang ipinakita nila? Di ba wala? So doon pa lang, mga kapatid, makita na ninyo na booking na ang Seventh-day Adventist diyan. At hindi lang yan. Ang sabi, pangalan ng isang tao. Ngayon, si Ellen Goldwhite, kung gagamitin natin ang Roman numerals, di ba ang kanyang pangalan 666? Bakit? Roman numerals, letter L, 50 yan, 2 L, 100. Sabi ng Seventh-day Adventist, basta 5, L, 50, D, 500. W, 2 D, 10. I, 1. So total, 666. Pangalan ng tao, hindi titulo ng tao. So, tatamaan din ang founder ng Seventh-day Adventist kaugnay diyan. At hindi lang yan, mga kapatid. Kung pag-aralan nating mabuti, sino ba ang tinutukoy ng mga Bible scholars kaugnay sa tinatawag na 666. Bible scholar, ha? Eto, tingnan natin ang aklat na ang pamagat ay eto, ha? Bible scholars ang titingnan natin. Diyang maling interpretasyon ng Seventh-day Adventist. Revelation 13:18, and the scroll from Morasabat. The evidence can be seen by consulting the French work edited by P. Benoit, G.T. Mielik, and Devor. Ito sa Oxford 1961, page 18. Ito mabasa, Cesar Nero, page the Gemateria Code, number 666, using the code, his name would be remembered, Neron Kisar, the number value, ito, number value 666, tumutukoy ni Cesar Nero. At maraming mga Bible scholars na nagpatotoo dyan. Kaya, dito pa lang, inaamin na ng Seventh-day Adventist na sila lang ang naglagay. Kaya sana, magising ang ating mga kapatid, lalo na sa mga natangay sa ganitong propaganda na daya ng mga anti-katoliko. Atin talagang lilinawin dahil alam nyo naman ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge